Salamat po sa awitin na yan. Sa umawit kay Kuya Laren. So, ang ganda ng meaning ng song, ano? Diba? I can't feel at home in this world anymore. Ganda. So, alam mo sa mga bagay na nangyayari po sa ating paligid, sana nagkakaroon tayo ng ganung desire. Diba? Hindi yung tipong, dito tayo, pinoproblema na natin kung how we will fit in this world. Kasi nga, malabong mangyari yan. Kasi nga, we are bound to heaven. We are heaven bound, kung gusto nyo yung baliktarin yung term. Sa langit ho tayo eh. Diba? So kung hindi kayo nakakaramdam ng panghihinawa sa mundong ito, to the point na, alam mo yun, na puro kasalanan, puro panghihina, then we must check our lives and ourselves kung talaga bang tayo sa Panginoon. Ang hope lang natin sa mga ganitong pagkakataon is, alam mo yun, we are waiting for the promise that one day kukunin po tayo ng ating Panginoon. Amen? So, salamat po sa pangako ng ating Panginoon. Lalo na sa atin dito sa Pilipinas, no? Ang politics sa atin, ang laking impact sa mga tao. Diba? Kasi nga, yung mga wala sa Diyos, ang hope nila nasa government, nasa politiko. Kayo ba? Sino? Diba? So, nakakabaliw. Most ng mga senators natin, grabe, mga action star. Diba? Parang, anyari? Buti na lang, no? At hindi tayo taga rito. We are just passing through. So, if you are passing through, then therefore, kinakailangan talagang magpakatatag po tayo. Sapagkat, again, we are not in this world. We are just passing through. Okay, hindi na po tayo magpapakatagal. So, bagay, hindi naman tayo nagmamadali kasi bakasyon naman, ano. Yun nga lang, hindi natin napaganda kahit sana may nagkape-kape lang man tayo dito, no? Ilang naman kasi kagalakan natin eh. Pero anyhow, mangyayari na po yan next Sunday kasi meron po tayong Resurrection Sunday. Forgive me if I'm not using the word Easter Sunday or sunrise service. Bakit? May mga church na titisod eh. Although terminologies lang naman, and then, para at least wala tayong kaaway at hindi rin naman tayong mga nangaaway at wala tayong gana sa away. So, gamitin lang natin is the Resurrection Sunday. Okay, so, flash nga kung sino po yung mga magdadala po ng pagkain for us to know. So, yan, ham, longganisa, pistu, Tita Rose yan, di ba? Yung puto, sino yung magdadala? Tayo. Okay, tapos, isang tray nilagang itlog, hotdog, sino to? Si Nanay. Tapos, pichi-pichi, tsaka kutsinta. Ate Rosel. Okay. Wala namang bayad to, di ba? Wala. Okay. Kita ko si Biko mukhang negosyante, kaya buti na lang, natanong natin si Ate Rosel at walang bayad. Ano? Okay, hindi na tayo magpapakatagal. Tayo pa mag-aaral na ng salita ng ating. But by the way, syempre, Holy Week, no? I want you to give an opportunity to give the glory to God by sharing the gospel. Pero hindi ko kayo pipilitin. Okay? Ito lang. You just get 10 pieces of tracts. And then, pag-pray ninyo, and then, pamigay ninyo. Kung may dinidisciple kayo, bigyan ninyo. But before you give, basahin nyo muna. Unawain nyo mabuti. Ang title po nito is, Kaya mo ba ang hamon na ito? Ang pinaka-idea nito, kasi tumutukoy ito sa sa mabuting gawa. So, ang penitensya kasi, they're thinking, it is a good work in which may merit sa Diyos. Pero wala naman. Kasi nakalagay dito, walang anumang gawang tao ang pwedeng kumuha ng pabor sa Diyos, lalo na ng kaligtasan, maliban sa ginawa ng Panginoong Hesus. Nilang naman yan. So, again, gusto kong i-practice po ito that every opportunity na nag-o-open, lalo na sa gawain ng Panginoon, take it. Okay? Live your comfort zone. Pag sinabi yon, tanggalin yung hiya. Nakakaya, Pastor, hingi ka ng lakas ng loob sa Panginoon. Hindi ko mag-request na magbigay kayo ng 100. Kahit 10 lang. Ngayon, kung malaki-laki ang pananampalataya, make it 20, make it 30. Okay? Pero bago yun, sabi ko, you have to pray, diba? Then, you have to read it, and then, give it away. Okay? Ilalagay ko lang dyan mamaya yan. So again, title po niya, Kaya mo ba ang hamon na to? Itong mga tracks natin ito, meron po siyang specific time kung kailan pinamimigay.
Specifically, this kind of tracts sa pinamimigay po natin. Bakit? Tuwing mahal na araw po siya. Nakakamiss yung panahon ng 90s, hanggang doon lang ako Kinakwento nga kay Kuya Ace, yung panahon na pag mahal na araw, totally walang gumagalaw. Wala kang mapapanood kasi wala naman Kasi pati mga stations nakapahinga. Wala pinapanood noon. Pati mga tao walang gumagala. Kasi may mga pamahain na, alam mo, masanto-santo ka. So totally ang mga tao noon, fixated lang sila sa isang lugar and they are meditating. Kung ano naman yung mga religion, it's up to them. Pero kasi ngayon talagang iba na yung laban. Kasi the rising of the ICT or the information technology, ayan, the internet, so kahit na nandoon sa isang lugar, nagkakasala pa rin. Okay? So at least kahit paano, kung gusto nyong mapasaya ang Panginoon, ngayong mahal na araw, pwede itong mga tracks natin. Okay? So iwanan ko dito yan, kukuha lang ka ng 10. Okay? So tayo po mag-aaral na ng salita ng ating Ama, and I'm encouraging you to open your Bibles in Luke chapter 22. Dahil mahal na araw ngayon, yan. Ito yung panahon na malapit na sila. Okay, although atras lang ang bahagya before the triumphal entry, pero malapit din yan. So Luke chapter 22, reading from verse 24 hanggang verse 30. Luke chapter 22, verse 24 hanggang verse 30. Kung nakita niyo na po, say amen. For the last time, Luke chapter 22, 24 to verse 30. Babasahin, ganito po ang ating matutungan. Talo rin ang mga alagad kung sino sa kanila ang dapat kilalanin pinakadakila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, pinipilit ng mga hari ng mga hintil na sila ituring na Panginoon or pinuno or boss ng kapangyarihan ng mga nagnanasang matawag ng mga tagapagtangkilik. Ngunit hindi ganon ang dapat na mangyari sa inyo. So, I want you to notice yung sinasabi ng Panginoon. So, sinasabi niya, yung mundo, ito yung ginagawa. Ito yung hinahabol. Ito yung pinagnanasaan nila. They are desiring for this. But the Lord says, huwag kayong ganyan. Okay? So, tuloy po natin. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay sa pinakamababa. At ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Sino ba ang higit na nakakataas, ang nakakadulog sa hapag, o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang tagapaglingkod. So it means that they should be doing something in accordance to what they are witnessing. So ibig sabihin, kung nakikita nila sa Panginoon yung ganong klaseng attitude, dapat ganon din sila. Okay? So tuloy po natin. Kayo ang nananatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Kung paano ang Ama ay nagbigay sa akin ng karapatang maghari, gayon din naman ibinibigay ko sa inyo karapatang ito. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian, at kayo uupo sa mga trono at namumuno sa 12 lipi ng Israel. So, the Lord Jesus is talking to the disciples. Hindi sa atin ito. He is directly talking to the disciples. Pero kung meron man sa atin dito, ano man ang ginagawa po natin ay may katangpatang pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Amen? So bago tayo magbulay-bulay, tayo po muna yung manalangin. Humingi ng talino sa banal na Espiritu. Every time we study God's Word, every time we approach Bible study, we need to ask the guidance, okay, yung pagliwanag ng ating pong mga puso't isipan sa pamamagitan ng paggawa ng banal na Espiritu. Tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, kami po nagpapasalamat sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa amin pong, sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin upang mapag-aralan na naman po namin na yung banal na salita. Gaya po ng lagi po namin ginagawa, humihingi po kami ng paglilinis. Dahil alam po namin na ang aming pag-aaralan ay banal na salita. Kami, Panginoon Diyos, ay hindi banal. Kung meron man po kami kabanalan, salamat sa aming Panginoong Jesus. And every time, Lord, that we approach your word, Father, we ask to cleanse us. Forgive us, Lord, for all the trespassings, O God, for the sins that we commit. Ito man ay sa isip, sa pananalita, o sa gawa. Sapagkat alam po namin, Panginoon, anumang karumihan ang nakaharap ay hindi niyo po kami papakinggan. Just like King David, O Lord, yung prayer po niya, that to cleanse us from all unrighteousness, Panginoon Diyos, hiningi ko po na patuloy po namin makita ang iyong kabanalan
as we study your word. Salamat po, Panginoon, binabalik namin sa iyo papuri ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari po tayong maupo. The hindrance to a humble service. The hindrance to a humble service. Now, nung nakakilala po tayo sa Panginoon, the first thing that we need to do is to be humble in the sight of God. Kung hindi tayo magpapakababa, okay, hindi natin, alam mo yun, kikilalanin ang ginawa ng Panginoon, hindi po tayo maliligtas. Amen? Although ang Diyos ang gumawa ng ating pong kaligtasan, hindi tayo, walang part sa ating pagkatao ang naging dahilan ng ating pagkakaligtas. Kahit sabihin pa natin, we have decided, actually we're not. Okay? Nagkaroon lang ng opportunity for us to decide, but until and unless ang Diyos ang nag-intercede for our salvation, we're lost. We're lost. Hindi tayo nag-decide ng kaligtasan natin, siya. Kaya nga, talagang fully na-embrace natin yung kaligtasan kasi nga, God has chosen us. Ngayon kung tatanungin nyo kung bakit tayo pinili, hindi ko din alam. Kaya nga sa kahabagan at biyaya ng Panginoon. Totoo yun. Kasi hindi pwedeng mamili ang patay, tama? Tama ba? We are dead in Christ. Therefore, we cannot choose. So anong gagawin ng Panginoon? Idadive niya yung kanyang sarili para iligtas po tayo. Kaya nga salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng kaligtasan. Amen po ba yun? So kasabay po nito mga kapatid, mga minamahal, as we go along in our salvation and our Christian life, kinakailangan ang ating buhay, it should be marked by humility. Amen? It should always be marked by humility. Hindi yan sa talent mo, hindi yan sa galing mo. Everything that we do on earth, okay, again, kinakailangan may kasamang pagpapakababa. Dahil kung meron man tayong pattern of humbleness or humility, and that is through the Lord Jesus Christ. Jesus Christ, nung iniligtas niya po tayo, okay, He removed, tinanggal, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Okay? Yung kanyang pagiging mayaman, naging mahirap siya para sa atin. In fact, yung ating pong kasalanan, siya yung naging kasalanan para sa atin. Take note hindi siya nagkasala, kundi siya yung naging kasalanan. Upang sa ganon, tayo na makasalanan ay magkaroon ng kabanalan. At ang kabanalan na suot-suot natin ay hindi sa pamamagitan natin sariling gawa, kundi sa pamamagitan ni Kristo po lamang. Humility should be the mark of every believer. Ngayon, sa ating pong matutunghayan, nagkaroon po ng pagtatalo itong mga magagaling. Itong mga alagad ng Panginoon. So, kitang-kita yung pagiging mark ng immaturity sa mga disciple. You have to remember that even though kasama nila ang Panginoon, okay, take note si Lord din yung kasama nila. May mga pagkakataon na hindi nila naiintindihan, yung mga bagay na nakikita nila mismo ng kanilang mata. Kaya minsan naisip ko bilang pastor, o kung kayo man ay devotional leader, you have to have a patience. Kasi nga, itong mga taong ito, 3 years lang nila nakasama ang Panginoon, even though si Lord din yung kasama nila, minsan di nila naintindihan talaga. Hindi talaga. Kaya nga, kung mababasa niyo po yung mga epistle, yung mga gospel, makita niyo, after lang nag-resurrect, nung mabuhay maguli ang ating Panginoon, doon pa lamang nabuksan ang kanilang mga kaisipan. Amen? So dito sa pagkakataong ito, habang hindi pa dumarating yon, ano pong ginagawa nila? Sabi ng 24, nagtatalo-talo sila. Imagine mo yan. Those are the mark of baby Christian. Amen? So kung kayo sa buhay po ninyo, wala kayong ginawa, kundi maghanap ng gulo, baby Christian kayo. Okay? Ang sabi dyan, 24, okay, sa chapter 22, and there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest. So another mark, okay, of being a baby Christian or immature Christian, lagi hinahanap niya yung popularity, hinahanap niya yung mga bagay na makikilala siya. Those are the mark of being a baby Christian. Sa paglilingkod po natin sa Panginoon, hindi po natin hinahanap ang kasikatan. Amen? Ibig sabihin nito, makilala ka man o hindi, gagawin mo yan nang dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon.
These people, the follower of Jesus, take note ha, the actual physically present Jesus, they are what? Meron silang stripe. Okay, nagkakagulo sila. Ano yung pinagkakaguluhan nila? Sino daw yung pinakadakila? Sino yung pinakapinuno? Sino yung pinakasikat? And our Lord Jesus Christ, okay, sabi niya sa 25, okay, He give, tawag dito, an idea, sabi sa 25. And He said unto them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them. So, kumbaga, sinasabi niya, that is the actual thing that is happening outside, okay, in the world. So, kumbaga, para bang, if you are into corporate business, okay, outside, talagang natural lang na, alam mo yan, kinakailangan mo maging pinuno, okay, para mapakinggan, o di naman kaya para mas makilala, o para magkaroon ng purpose ang iyong buhay. Now, the Lord Jesus is telling us, hindi ganun sa paglilingkod sa Panginoon. Because when we talk about serving Jesus, it's not about you. Again, it's all about Him. Hindi tinatanong dito kung magiging masaya ka ba, kung magiging komportable ka ba. Hindi yan lagi ang tanong sa paglilingkod sa Panginoon. Kundi ang tanong, Lord, ano pa ba yung mga bagay na hindi ko pa naisusuko sa iyo? And these people, they have a different mentality, they have different mindset. Kasi nga, instead na isipin nila kung paano nila mapapasaya ang Panginoon, eto sila, sumasakay sila sa kasikatan ni Jesus, and then doon sa kasikatan na lumaki ang ulo nila, then therefore, kung tagasunod tayo ng sikat na tao, sino yung kasunod ni Jesus? When we are serving God, when we are serving Christ, lagi, hindi po man-centered ang ating, alam mo yan, paglilingkod. Ano dapat lagi? Christocentric. Siya lang dapat ang laging nakasentro. Siya lang dapat ang lagi nating iniisip. Siya lang dapat lagi ang ating pinapasaya. Now, if you're going to notice, tuloy po natin ha, verse 26. But ye shall not be so. Huwag kayong ganyan. Ayan okay? Ngunit hindi ganun ang dapat na mangyari sa inyo. Sa halip, okay? Ito maganda sa Panginoon. Dumating siya dito, okay, sa atin bilang isang mananampalataya, upang bigyan po tayo na buhay na walang hanggan. Hindi lamang buhay na walang hanggan, kundi bigyan tayo ng lubos na buhay. Tama? Amen po ba? It doesn't says na masaganang buhay ng kagaya ng sa sanlibutan. Sapagkat ang kasaganaan ng buhay ay tumutukoy sa relasyon po natin sa Diyos. Na kahit na anumang kalalagayan sa buhay, ay hindi mapapantayan ang mga bagay na ipapakita sa atin ng Panginoon na hindi kayang bayaran ng pera. Kapayapaan, pag-asa, kagalakan. Maraming tao, papatay sila, magkaroon lang ng kagalakan. Alam mo ba yan? Kaya ginagawa nila, naghahanap sila ng, alam mo yan, mabuting tao para makarelasyon upang maranasan nila ang kaligayahan. Kaya malaki ang problema ng isang kabataang mananampalataya o isang single na mananampalataya kung ang dahilan ng pag-aasawa niya ay para sumaya. Kung ang isang kabataan nagnanais na mayroong makapareha, hindi dahil malungkot siya. Kung bakit nagnanais siya magkaroon ng kapareha, anong gagawin niya? Kasi ito yung kalooban ng Diyos. Kaya ano nangyayari ngayon? Kapag hindi na masaya ang mag-asawa, wala na, hantong sa hiwalayan. At sa panahon natin ngayon, nakakalungkot, walang Kristyano. Lalo na pag hindi establish yung relationship sa Panginoon, wala parang nabubuhay din sila nang hindi mananampalataya. Nagiging mananampalataya lang sila pag maayos ang buhay. Pero pag di na maayos, wala na, di na sila Kristiyan, di mo na maintindihan. Bakit? Doon lalabas na hindi totoo ang kanilang pagkakakilala sa Diyos. Because once a person ay binago na ng Panginoon, na bago ang kanyang kaisipan. Hindi na nagiging makamundo. Nagiging makadiyos. Amen? Because, alam mo, the ways of this world is different from the ways of God. Ito yung ina-explain ngayon ng Panginoon. Kung ang mundong ito, ganyan ginagawa, wag sana kayo ganyan kasi hindi na kayo sa mundo, sa Diyos na kayo. Kaya mababago yung isip Kaya nga sabi po dyan, tuloy po natin verse 26, But ye shall not be so, but he that is greatest among you,
Kung gusto niyo magpakataas, paano yung way? Magpakababa. Sa mundo, hindi ganyan eh. Okay, kung gusto maging sikat, kung gusto mo on the top, magpagod ka. Pagpaguran mo yan. Sumipsip ka, magpakamatay ka ng kakatrabaho for you to be on the top. Because these people, gusto nilang nasa taas kasi doon nila mararanasan yung purpose ng buhay. Tayo hindi eh. Amen? Tayo meron tayong contentment. So ano man yung dumating, salamat sa Diyos. Milyonaryo ka man o hindi, pero yung ugali mo, higit ka pa sa milyonaryo. Why? Kontento ka na kasi mula nung si Kristo ang iyong tinanggap, kompleto ka na at wala ka nang hanaping iba. Totoo ba yun sa buhay ninyo? Kasi mga kapatid, kung hindi yan lubos sa buhay ninyo, sayang ang panahon na ginugugol po ninyo. Lalo na, dami natin. Alam niyo ba, an actual, genuine church, hindi talaga marami. Kung bakit nagiging marami yan, gusto lang magpasikat. Pero yung talagang church, kukunti lang talaga yan. Kasi ang church, dapat nagpa-practice ng church discipline. Bakit? Because we acknowledge God as a holy God. Ngayon, kapag may involved na kasalanan, ay di pwede dito sa church na yan. Hindi pwede. Ngayon, kung pinipilit lang nating magparami, anong ginagawa ng ilang church ngayon? Nagko-compromise. Okay lang, kahit may tinatago kang kasalanan. May boyfriend kang unbeliever, okay lang yan. Ha? May karelasyon kang kapwa lalaki, okay lang yan, basta marami tayo. Hindi tayo ganun. Hindi tayo ganun. Nakakatakot ang mabuhay ngayon. Kasi kung hindi tayo tatayo sa katotohanan, walang kwenta tong church na to. Wala. Ayaw ko na dumating ang Panginoon na hindi ako maayos. Amen. Kaya hindi tayo natatakot na kumonti kung kumukonti tayo sa tama. Kaya matakot. Ang dapat matakot, yung mga lumalayo. Kaya matakot. Ganun talaga eh. Hindi ako nagsabi nun ang Panginoon. Makipot ang daan. Diba? Kukunti lang makakasumpong nun. Yung malawak yung daan, gusto nila yung ang kanta nila, I did it my way. Sila yun. Amen? Huwag na kayong maghanap ng kung sino pinapatamaan. Wala akong pinapatamaan. Ito isang katotohanan na dapat yung embrace. Katotohanan. Believers in Christ, it's about time for us to wake up. Okay? Kinakailangan natin magising sa isang katotohanan. Kasi itong mga taong ito, sabi ko nga, even though they are struggling at first to follow Jesus, at the end of the day, na-appreciate naman nila yung hirap na pinagdaanan po nila. Diba? So nakita natin kung paano nila iniwan ang Lord. Lahat ng ito nag-backslide eh. Pansin niyo? Nag-backslide lahat to. Isa lang nga lang yung natira doon sa cross. And that is Apostle John. Amen? But all of this have experienced backslidden from the Lord. Pero ang ginawa nila, nagpatuloy pa rin sila. Mga kapatid, this is not a perfect church. May mga pagkakataon, siguro tumalikod ka, hindi man siguro halata, pero alam mo sa buhay mo, tinatamad ka na mag-pray, tinatamad ka na mag-attend, tinatamad ka na magbigay, all of those stuff, because those things ay natutuwa ang Panginoon. Kapag hindi ka na natutuwa sa mga bagay na pang Panginoon, tumalikod ka na. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, hindi siya laging nakatingin sa ating pagbagsak, kundi nakatingin siya sa ating pagtayo. Mga kapatid, ang tawag po natin diyan, katapatan. Manatili tayo nagtatapat sa Panginoon. We are not perfect. Pero at least, ini-establish po natin, nagpupumilit po tayong maging banal sa harapan ng Panginoon dahil kinikilala natin siya, ang Diyos, hindi siya compromiser. Hindi siya dapat na mag-a-adjust. Tandaan niyo hindi siya nag-a-adjust. Banal siya eh. Kung ayaw mo sa Kanya, edi gusto ka na, mamatay ka na sa impyerno. Pangit, no? Pangit, no? Pero yun ang katotohanan eh. Gusto mo palang impyerno, di bahala ka. Yan palang gusto mo eh.
Pero hindi matitinag ang Diyos kasi ginawa niya na ang lahat. Parang lumalabas tuloy ngayon, ang Diyos pa yung may utang na loob eh. Alam niyo, may ginawa ang Panginoon. Di ba? Ang kapal naman ng mukha natin na para bang kinakailangan natin mabuhay sa sarili nating kagustuhan, para bang, alam mo yun, makuha natin yung favor of this world para lamang matuwaan Diyos. Hindi yung ganon. Kahit nasabihin mo pa na buong buhay mo naghihirap ka, nahirapan ka, Diyos pa rin siya eh. Kalooban niya yun eh. May magagawa ka ba? In fact, when we are saved, tandaan nyo tumanggap po tayo na grace. Grace means you did not receive what you deserve. Ano ba yung deserve natin? Impyerno. Hindi mo tinanggap yun. Pero dahil sa biyaya, ikaw ay naligtas. Amen? Tayo po'y naligtas sa biyaya ng Panginoon. Ang ganda na magiging tema namin sa camp. Okay? Kung meron man ako pang-i-intro sa camp, tatandaan niya, God's holiness and our condition, yung condition po natin, brings damnation, kapahamakan. But because of God's grace, sa biyaya ng Panginoon, God doesn't give what we deserve. Amen? Actually, pang-intro ko eh. Kaya kung naghahanap kayo na statement, ang Diyos patas, hindi patas ang Diyos. Kasi kung patas siya, impyerno ka dapat. Hindi siya patas. O ano ang Diyos? Mabuti. You do not want a fair God. What you need is a good God. Salamat na lang. God is good all the time. Di ba, no? Ang bait ng Panginoon. So kung tutuluyan po natin ito, again, sabi ko nga, napaka-gracious ng Panginoon sa mga tao ito. So hindi tayo magpapakatagal, tatlong bagay nais ko pong iwan sa inyo. The hindrance to a humble service. The hindrance to a humble servant. Okay, so tayo yun. If you are doing service, then therefore, you are a servant. Tama? Hindi pwede paghiwalayin yun. Although nauso sa panahon natin ngayon, yung term na servant leader, okay, sadly, okay, ginagamit nila yung term, pero hindi sila nabubuhay sa pagiging servant. Your identity and your action should match. Lagi yon, tama? Kasi kung hindi yan nagmamatch, plastic ka. Tama ba? Tama ba? Halimbawa. So sabi mong Kristiyano ka, pero ang pamumuhay mo hindi maka-Christian, sinungaling ka. Dapat yung identity mo and yung action mo lagi magkasabay. Na kung papaano, ang galing mong magsalita, kung hindi naman nakikita sa gawa, baliwala din po yan. Amen? So what are the hindrance? So first, we need to understand, people should fight to get what they know what's important. Okay? So ito yung problema. Okay? Especially ng mga disciple. They fight to get what they know is important. So yung maling akala, doon po sila lagi sumasabit. These disciples, they are fighting. Pag sinabi yung fighting, they are exerting what? Effort. Okay? Pag sinabi mo nag-exert ka, alam mo yun, kung bakit mo pinagpapatayan, nagpapakapagod, iniisip mabuti ang isang bagay, kasi alam mo na mahalaga yung bagay na yon. Tama po ba? You fight for it. Pero kung pinaglalaban mo ang isang bagay na hindi naman mahalaga, walang kwentang pakikibakayan. So itong mga alagad na ito, akala nila ang pagiging sikat is the only way for them na matuwa ang Diyos. But sadly, they are practicing what? Futility. Pag sinabi yung futility, it's a futile work. Walang kwenta, sayang. Okay? Sayang. Para kang nag-iipon ng tubig sa isang basket. Nag-gets niyo yung logic? Para ka nag-iipon ng tubig sa isang basket. Why? Kasi pag nagbuhos ka, alam niyo naman, ng tubig sa basket, dahil maraming butas yan, hindi yan mapupuno. Pero kapag ginagawa mo ng ginagawa yan paulit-ulit, you are practicing that in futility. Nagpapakapagod lang. Sa paglilingkod po natin sa Panginoon, mga kapatid at mga minamahal, kinakailangan nating maintindihan ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Pag sinabing kalooban ng Diyos, yung mga bagay na natutuwa ang Diyos. Marami kasing tao, they're thinking,
humanly thinking or humanly ways sa pamamaraang pangtao. Tandaan nyo iba lagi ang isip ng Diyos at iba lagi ang isip ng tao. It's very far, it's very different. So for us, para mas mapasaya natin ng Panginoon, huwag nating pababayaan ang connection natin sa Diyos. I love King David sa punto ng kanyang buhay na para bang he is the first person na makaisip kung saan nga ba titira ang Diyos. Remember, bago maitayo yung temple, pinagpala na siya ng Panginoon Okay? Although hindi hinihingi ni King David, bunga po yan na magandang relasyon niya sa Diyos. Alam niyo, hindi naman kinakailangan sumipsip sa Panginoon Even to the fact, hindi ko na kailangan mag-pray ng blessing. I'm not saying we are not into blessing. Kundi sinasabi ko lang, kapag tama ang relasyon natin sa Diyos, blessing will naturally flow. Natural lang yan sa isang mananampalataya. Kaya huwag ko kayo magpapabudol sa mga prosperity gospel preachers. Na kapag nagbigay ka daw, yayaman ka. Hindi totoo yun. Ang katapatan natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, as you can see, from the Old Testament to the New Testament, yun yung dahilan ng pagpapala mula sa Diyos. In fact, the blessing that these people want, yung gusto nila, alam mo yun, hindi lagi material. Dahil ang pagpapala mula sa Diyos, it is a special blessing, specially made for you. The blessing of God, it is something na hindi kayang bayaran ng pera. Yun yung paulit-ulit kong sinasabi sa iyo. Dahil kung talagang sa Diyos ka, hindi mo kakailanganin ng material na bagay sapagkat yung mga pagpapala nagmumula sa Diyos, kaya niyang higitan ang ano pa mga material na hinahangad ng lahat ng tao. Gahanap ka ng kayamanan. Why? Kasi doon ka nagiging masaya? Bakit? Hindi ba kayang bigay ng Diyos ang kaligayahan sa iyo? Kahit walang, alam mo, material? I'm not saying hindi kaya bigay ng Diyos sa material, kaya niya yan. Maraming pagkakataon kasi sa atin na masyado tayo nabubulagan, ang mentality natin kagaya ng mundo, kaya gusto mo na rin ng ganong klase ng blessing. Isipin mo muna, yun nga ba talaga ang pagpapala mula sa Diyos? At pangalawa, yun nga ba talaga yung kalooban ng Diyos sa iyo? May mga pagkakataon kasi, Lord, pwede pa ito yung kalooban mo para sa akin? Hindi mo pwedeng ganun. Lagi, ang iniisip natin, Lord, ano po ba yung kalooban mo? Amen? Kaya nga, balik tayo kay David kanina. So nung nakita niya yung sitwasyon ni God, that God dwelleth in the tents, ngayon sabi ni King David, baka naman, pwedeng gawan natin ng bahay, ng templo. Ako nga, magandang bahay ko, binigyan ako ni Lord Dapat bigyan ko din siya. Alam mo ano sinabi ng Lord? Natuwa siya ng sobra. Bakit? Wala pang ibang nakaisip nun. Ang ganda, no? Wala pang ibang nakaisip nun. Although binigyan siya ng pagpapala on that mindset, pero ano sinabi sa kanya ni King, ano sabi sa kanya ni God? Ano sabi kay King David? No, hindi ikaw magtatayo. Pero at the end, natuwa pa rin si King David. Bakit? God has given him the opportunity para mas mag-glorify ang Panginoon. Nawa, nakikita po ninyo. Sapagkat ang mga bagay na ninanasa po natin, yung mga bagay na pang lupa, mga pang material, kung hindi din yan kalooban ng Diyos, mga kapatid, at pilit nating hinahabol, nag-aaksaya lang tayo ng panahon. Just like the disciples. Diba? Pilit nilang kinukuha yung kasikatan. Kasi nga, the Lord Jesus Christ is very popular. So parang lumaki na ang tingin nila sa sarili. Wow, marami tayong followers. Lumalaki na ating TikTok. Okay? Marami na ating mga likers. Marami na nagbibigay ng stars. Ang tanong, sinong number 1 disciple? Mali ang isip nila. Okay? So, yung sa mga tampururot dyan, na hindi lang nilike yung post mo, nagagalit ka na, nagbabackslide ka na, isuko mo na yan. Hotel mag-like din, bala mo, ila Christian. Kala mo naman talagang, meron bang ganun dito? Amen? Isuko na yan, ha? Pag hindi nilike, okay lang yan. Malay mo, nagpa-fasting yung nagla-like. Diba? Hindi natin alam. At pangalawa, huwag yan yung habulin mo. Bakit ka natitisod na hindi ka ni-like? Alala ko si Pastor Jeriel, ganun din Kasi lagi yung lagi nagpo-post. Lagi pa-cute yung bata na to. Sabi ko, bakit gano'n? Ba't nagpo-post ka lagi, binabasa yung labi mo? Papakute ka lagi. Sabi niya, naghahanap daw siya. Naintindihan ko naman. Pero the point of the matter is, mga kapatid, lagi hinahanap natin yung kalooban ng Diyos.
Okay? We should not miss the point of living as a Christian na lagi kalooban niya. Kasi ganun ginawa ng Panginoon, tama? In the Garden of Gethsemane, that's the prayer of Jesus. Ano yung kalooban ng Panginoon? Sige nga, ang kalooban niya is to pass para dumaan siya dun sa saro, yung galit ng Diyos. Imagine mo yun. Tapos tayo nagpe-pray ng, Lord, bigyan naman ako ng bahay. Baka naman. Pero si Jesus, alam mo yun, yung prayer niya, Lord, pwede bang lumagpas sa akin itong paghihirap na to? Yun yung ibig sabihin ng saro eh. Pero ang ganda ng prayer niya. Ano sabi ni Jesus? Hindi yung kalooban ko. That is a kind of prayer ng mga matured. Sino nang gano'n yung prayer nyo? Yung gano'ng klaseng prayer. That's a matured prayer. Minsan hindi matured yung ating prayer. Matura yung ating prayer. Diba? Puro pan sarili. Huwag kayo mag-alala. Lahat tayo tinatamaan. Amen. Walang hindi tatamaan dito. Lahat tayo. Kaya nga, I always pray to God na maging tama ang ating panalangin. Tama yung ating paghingi. Hindi nawawala yung pagkilala sa Panginoon, which is the attributes of God. Pinag-aralan na natin yan noong January. And then later on, pinag-aralan din po natin paghingi ng tawad sa Diyos. Hindi lang sapat na, Lord, patawarin mo ko. As a personal prayer, ano ba yung eksaktong kasalanan na yung ginagawa? Sabihin mo sa Diyos, chismosa ka. Lord, patawarin, napaka-chismosa ko. May nag-pray na ba ng ganon? Sige nga. Hindi, come on, totoo lang. Kung ang prayer natin, Lord, patawarin po sa kasalanan ko, wala lang, pautot lang yun. Ano talaga yung kasalanan mo? Kasi mga kapatid, hindi tayo naglalaro. Seryoso ang Panginoon sa ating kasalanan. Kaya nga namatay ang anak ng tao para sa ating kasalanan kasi seryoso yan. Amen? Tapos eto ka, pa-tiktok-tiktok, tinamaan ka ng magaling. Diba? Ano mararamdaman ni Jesus? Kasi si Lord, nakikita niya lahat eh. Tama? Hindi lang yon, nakikita niya all throughout time. Imagine the Lord Jesus Christ, nakapako siya sa krus ng Kalbaryo. Just imagine this. Ang nakikita niya, ikaw. Ikaw talaga. Kasi nga, makapangyarihan si Jesus, tama? Amen po ba? Imagine that time, nakikita ka niya. Tapos nakita ka niya, alam mo yun, chismosa ka, pa-tiktok-tiktok ka dyan. Tapos hindi natin maisuko kay Lord, ano? Mga kapatid, hindi biro. Kung itong linggong ito, it's all about the sacrifice of Jesus, think of it as serious and personal as it is. Niligtas ka ng Panginoon. Although it sounds selfish at first, pero hear me out. Biro mo, niligtas ka ng Panginoon, sino ka ba? Tama? Amen po ba? So, ibig sabihin yung kaligtasan na ating pong tinanggap ay isang dakilang mirakulo. It's a miracle. Kaya tayo naniniwala tayo sa miracle, tama? Our salvation is a miracle that comes from God. It's a miracle. Tapos, mabubuhay ka lang ng gusto mo. Di ba? Tanggalin mo na sa iyong kaisipan na ang buhay na ito ay dahil sa iyo. Ano gagawin natin? Magpakababa tayo sa Panginoon. Lord, ano po ba yung gusto ninyo? Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. The second that we need to understand is that the disciples, they are limited in their understanding of service. They are limited in understanding the service or of service. You see, these disciples, makita po natin dyan, dahil nagtatalo-talo nga sila, alam mo yan, so akala nila pag nagtrabaho ka na ng konti, and then boom, pagpapalain ka na ng Panginoon. So they are very, kumbaga, limited. Ano pa ba yung exact word ng limited? Kulang ang kanilang pag-iisip. So besides immaturity, itong pagkakataong ito, it's about time for them, again,
It's not about what they want. It's about what God wants, and therefore, kinakailangan po nilang gawin. Ang tawag po dyan, service. Amen? Mga kapatid, ang ginagawa po natin every Sunday and every Wednesday is what we call corporate worship. Sama-samang pagsamba, sama-samang paglilingkod. Pero hindi lang po nalilimitahan ang paglilingkod po natin sa corporate service or corporate worship. Meron tayong tinatawag na personal service and worship to God. Ito nga yung matindi. Kanina sinabi ko, yung identity at yung action dapat magkasama. Tanong ko, sino kayo at anong ginagawa ninyo pag hindi na Wednesday at Sunday? Sino kayo at anong ginagawa ninyo pag hindi na Wednesday at Sunday? Madali kasi magtago. Okay? Madaling magtago sa isang picture ng paglilingkod ng prayer meeting at worship service. Dahil ang church na ito, dami na natin ginagawa. Although sabi ko nga, it's not a perfect church. We are striving somehow na mabigyan ng opportunity ang bawat isa to serve God kasi nga nagkaroon ng personal interaction. Okay? Nagkaroon tayo ng personal relationship sa Panginoon na talagang nagfa-flourish dapat na lumalabas siya sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung mga taong hindi na natin kasama sa ngayon, it only shows na it's either napabayaan o wala talaga silang relasyon sa Panginoon. Wala talaga. At kung ikaw ay nandito ngayon at nagkukunwari ka lang, hindi ka tatagal. Hindi ka tatagal. May mga taong hindi na natin nakasama. Sadly, they are looking us, church, bilang, bala mo, hindi nilang masalesin yung, hindi ko talaga eh. Pero maiintindihan nyo sila, alam mo bakit? They are just acting. They are just acting for what they know. And actually, they don't know God at all. Dahil malayo sila sa Diyos, natural, kakalabanin nila yung sa Diyos. Tama? Amen po ba? Ngayon, tayong nasa Diyos, dapat nagpupumilit pa rin tayo na humingi ng kahabagan sa Panginoon na lumakad ng may kaayusan. Kaya hindi ho madali ang pagiging Kristiyano. Kaya wag na wag niyong sasabihin sa iyo mga sinishare natin o sa mga i-disciple o i-evangelize ninyo na kapag nakakilala sa God has a wonderful plan for you. Hindi ho. Nagiging totoo na lang yan pag nakakilala sila sa Panginoon. Actually, meron talagang plano Panginoon. Kinakilala sa mga doon. Pero kung hindi pa sila nakakilala kay Lord, anong plano ng Diyos sa kanila? Patayin sila sa apoy ng impyerno. Bakit? Galit ang Diyos sa kasalanan eh. Sapagkat ang Diyos banal, ang tao makasalanan. Pero ang kagandahan sa Diyos, nagbigay siya ng daan. Hindi ba napansin? Bakit sa paglilingkod, bumabalik tayo sa kaligtasan? Kasi nga, para maisip mo na gagawa ka hindi sa lakas mo, kundi sa kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Yun yung basis. Kasi kung gagawa ka sa sarili mo lakas, babalik tayo. Ano yun? You're not humble. Hambog ka. Amen? Hambog ka sa harap ng Panginoon. Don't ever think na kaya ka nakapaglilingkod kasi magaling ka. Kaya mga nagsosong lead dito, huwag niyo isipin na magaling. Kahit ano pang part of the ministry, it is only by the grace and mercy ng ating Panginoon. We're just limited. Limited ang ating lakas, limited ang even yung oras natin. Amen? Sino mag-aakala ng 2020 vision ko, hindi na sa 2020 ngayon? Malinaw ang mata ko noon. Ngayon, wala na. Blur na talaga. Diba? Yung iba siguro sa inyo, wag naman sa buhok. Wala naman kinalaman ng buhok, diba? I mean, diba? Wala kinalaman yan. Siguro yung lakas. Dati wala kayong arthritis. Ngayon, hindi lang arthritis. Sinasabayan ng gout.
Kaya yung prayer na iba sa inyo, hanggat may lakas pa, paglingkod sa Panginoon eh. Kaya kayo mga kabataan, huwag niyong aksayin ng panahon. Hanggat may lakas, ibigay kay Lord. Okay? Hindi dapat gugulin ang panahon ninyo kung paano kayo magiging cute habang naglilingkod, kung sino makaka-partner niyo sa buhay. Hayaan niyo lang. Ang mahalaga, tanong niyo lagi, Lord, paano kita mapapasaya? Lord, ano pa yung hindi ko pa naisusuko sa inyo? That's the challenge. Lord, ano pa yung hindi ko na isusurrender? Lord, ano pa hindi ko na ibibigay? Offering nga lang, nakakatalo pa tayo eh. Kaya sabi ko nga, if you are desiring to give in monetary terms, isang bahagi lang yun eh. Pero lagay na natin doon. Yung iba nakakapag-offering, yung iba hindi. Hindi ibig sabihin na wala ka may bibigay, na wala ka ng bahagi. Mag-pray ka. Mangarap ka, Lord, gusto ko rin makapagbigay sa inyo balang araw. Kaya kung pwede po ba, bigyan niyo ako ng trabaho, at least makapagbigay man lang ako. Amen? Alala ko sinasabi ng tita ko lagi sa akin, lahat ng gusto mo, panalangin mo, dong. Sabi niya sa akin. And sa biyaya ng Panginoon, she's right. Okay? Although hindi pa naman lahat, at talaga chinecheck ko mabuti ang aking puso at isipan sa mga bagay na wala pa ako, hinihingi pa rin sa Panginoon eh. Lord, hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo. Kasi kapag naging tama ang relasyon natin sa Panginoon, yung ating kaisipan ay nagiging maka-Diyos. Pati yung mga dinidesire mo, nagiging maka-Diyos. Kaya hindi nakapagtataka, dahil maka-Diyos na yung isipan mo, dahil humingi ka sa Panginoon, palagay nyo hindi tutugunin? Tutugunin. Yun ngayon ang sinasabi sa Psalms 37:4. Doon yung nag-a-align. Delight also yourself to the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. Bakit? Natuwa ka na kay Lord eh. Nabago na yung kaisipan mo, naging maka-Diyos na. Kaya walang dahilan para hindi tugunin yung panalangin mo. Amen? Kaya gawing tama ang relasyon sa Panginoon. Amen? Who knows? Baka mamaya, alam mo yun, ilagay sa puso mo ng Panginoon na, alam mo yun, sa about time, anak, tumulong ka sa church, gagawin kitang bilyonaryo. Ganda pakinggan, ano? Sana, Lord, baka naman. Pero bago natin problemahin yan, maging tapat muna tayo sa Panginoon. Kasi siya naman na magbibigay nun eh. Tama? So, lagi, yung ating konsepto ng ating kaisipan. Dito tayo magwawakas sa pangatlo. Okay? They have a worm's eye view of what lies ahead. Okay? They have a worm's eye view of what lies ahead. Ibig sabihin, yung kanilang vision, yung kanilang paningin, panlupa pa rin. Ginawa ko na mababa. Pwede ko naman sabihin, man's eye view. Pero dahil mayabang ka masyado, ibababa ka ng Diyos. Worm's eye view. And if you are in that kind of point of view, lahat ng bagay malaki. Tama ba? Kung mababa ka, lahat ng makita mo malaki. Kapag malayo ka sa Panginoon at mayabang ka, wala, ang bigat. Lahat mahirap. Bakit? Lahat malaki. But if you are close to God, nag-iiba yung point of view. God's eye view of everything, nagiging maliit. Kahit higante, nagiging maliit. Ganon ang mata ni Caleb. Alam niyo ba yan? Because he is so close to God. Ang tingin sa mga sa giant, wala lang, pagkain natin yan, sabi ni Caleb. Kasi yung tingin niya, mababa siya sa Panginoon, ang Diyos ang nagtaas sa kanya. So the way he view things, mababa lang sa kanya, nang dahil sa Panginoon. Na dapat nangihina na siya pero itinaas siya ng Lord. Ngayon yung nakikita niya, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Wow! Unlike pag wala ang paggabay ng Panginoon, ano ba yung worm? Bulate ka lang. Pangit, no? Sabi mo sa katabi mo, bulate. Ang pangit. Actually, uod yun eh. Pero doon na tayo sa pinakamababa. Diba? Sabi mo sa katabi mo, pag wala ka sa Diyos, bulate ka. Dapat kang purgahin. Ang pangit. But let's be serious about this. And this is true. Na kapag masyado ang mataas sa Panginoon, ibababa ka niya.
To the point na napakababa mo, ang lahat ng pinagdadaan, lahat ng nakikita mo, malaki, mahirap. Bakit? Mababa ka eh. So, ang challenge sa atin ng Panginoon, magpakababa tayo at siya'y magtataas. And then, kapag mababa ka sa Panginoon, nagiging ka-level mo somehow, God is giving you a new vision, a new eyesight, na yung mga bagay na pinoproblema ng lahat, dahil kasama mo, Panginoon, nagiging maliit na lang siya. Mga kapatid, that's the problem of these disciples. Bakit? Masyado pa silang bata. It's about time for us na yung ating pananampalataya somehow mag-mature na po siya. Amen? And that is how, okay, we fight or we overcome the hindrance, okay, to a humble service. Huwag tayong mayabang. Amen? Sapagkat ang nagpapakababa ay tinataas at ang mga nagpapakataas ay ibinababa. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Kami po'y namamangha sa iyong mga salita. And we don't even know, Father, kung paano niyo po kami inaabot. Sino po ba kami para kausapin niyo, Panginoon? And for that, we want to thank you. Salamat, Panginoon Diyos, na sa iyong kataasan, karangalan, ay inabot niyo po kami. Patawad, Panginoon Diyos, sa aming pong kataasan. Patawad sa aming pagdududa. Patawad, Panginoon Diyos, sa sobrang pagtingin sa aming mga sarili. Hayaan niyo po, Panginoon Diyos, na magpakababa kami ngayon. Buksan niyo po nawa ang aming puso at isipan upang sa aming paglilingkod ay mabigyan po namin kayo ng totoong kapurihan at paglilingkod. Hinihingi ko po, Panginoon Diyos, samahan niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, kung nahihirapan man po kami, alam po namin, Panginoon Diyos, hindi ho tama ang aming relasyon sa inyo. This time around, Father, help us na maging konektado po sa inyo ngayon. Lord, tulungan niyo po kami, kahabagan niyo po kami sa aming pagtatrabaho, sa aming pamilya, sa aming paglilingkod. Ay wala po kami ibang naisin, kundi hanapin ang kalooban, gawin ito at manatili kami dito upang mabigyan po namin kayo ng kasiyahan, ng kapurihan sa aming pong paglilingkod sa iyo. Salamat sa mga taong ito na nananatili ang kanilang paglilingkod in spite of everything that is happening around us, oh God. Still, hindi niyo po kami binitiwan. Kaya dalangin ko po, Panginoon Diyos, minsan pa, samahan niyo po ang iglesyang ito. Hindi po kami sikat, hindi po kami mayayaman. Kami po yung mga simpleng tao lang na wala pong ibang nanaisin, kundi pasayahin po namin kayo. Patawad, Panginoon Diyos, sa mga panahon na lagi nakasentro ang aming panalangin na paglilingkod patungkol po sa amin. Help us to surrender everything na hindi po nakakatuwa sa inyong paningin. And we pray, Lord, na magtapat po kami sa aming paglilingkod hanggang sa pagbabalik po ninyo. Salamat po ng marami, Ama. Papuri, pasasalamat ang binabalik po namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po at magandang gabi po sa atin lahat. Sa mga nasa online, God bless you all po. Salamat. Pastor, Salamat po. sabi po sa atin.